Hi, ako si Shiggy Saro, DevOps Engineer. Welcome sa YouTube channel ko sa Root Access. Ngayon, nandito ako para turuan kayo i-guide kung uh, ano yung mga latest ngayon sa technology. And now, nakafocus tayo ngayon sa AWS, sa cloud platform na AWS. Ano nga ba yung AWS? Uh, AWS is a cloud platform. For example, imagine meron kang problem na gustong i-solve, which is gusto mo mag-create ng website. For example, ikaw yung meron kang laptop. Okay, so meron kang laptop and dito sa laptop mo, pwede kang makapag-create ng sarili mong website. So let's say, let's jump to that part, meron kang ng website. So website, www na website. Now, meron kang website na gusto mong i-up sa internet. So, let's say, okay na. Na-up mo na siya sa internet. So, meron ka na. Yan, art. Ang problema ngayon, yung laptop mo, di mo na pwede patayin. Kasi pag pinatay mo, mamamatay din yung website mo. Paano naman yung mga nag-access niyan? 'Di ba? So, ang kailangan mong gawin ngayon is humanap ng isa pang computer. So, meron kang computer sa bahay extra. So, pwede mo siyang gamitin. Pero ang problema naman, wala ka naman space na ganyan or something. So, let's jump to the solution, yung AWS. So, si AWS, isa siyang cloud provider, meaning pwede kang makapag-spin up, makapag-provision, ano pa ba mga term, makapag-create ng isang computer or isang server na nasa loob ng AWS. Ano yung AWS service na yon? Ang tawag doon ay EC2 instance. Na ano naman yung EC2 instance? Yung EC2 instance, ito yung Elastic Compute something. So, pwede siyang, mm, pwede mo siyang i-take as parang nagre-rent ng, ng compute power. Hindi kasi pwede magre-rent ng computer. Magre-rent ka ng compute power sa AWS. For example, si AWS, meron siyang region. So, sa AWS, malaki siyang company. So, everywhere in the globe, meron siya. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya nag-work. Everywhere in the globe, meron siya. So, let's say, taga-Philippines tayo, gusto natin mas malapit na control center or gagawin nating server. Pwede natin ilagay sa Singapore or yan mga malalapit. Hong Kong. For example, this time lalagay natin siya sa Singapore. So sa Singapore, meron doon malaking data center ni AWS. Kung saan meron doon sobrang daming mga servers. Yan, ganyan itsura ng data center. Ewan ko kung nakikita nyo na yun sa movie, yung mga data center. Yan, yung mga server rack na pagka dami-dami. Ayan. Tapos dyan dadaan yung data center na tech. Ngayon, ang goal natin dito is makapag-spin up ng isang EC2 instance. So, mamaya papakita ko sa inyo yung technicalities kung paano siya gawin. Pero ngayon, yung concept niya is pwede kang mag-rent ng compute power dito. So, meron kang maliit na portion dito kay AWS. For example, meron kang 1 CPU and 1 RAM. Yan. So, problem solved. Meron ka ng computer na nasa Singapore. So, ganun lang siya kadali. Ganun lang yung ganun lang yung concept niya. And ah, kaya maganda rin yung mga cloud, eh, specifically AWS dahil pwede mo siyang i-scale up. For example, si CPU, pwede mong gawing for CPU, pwede rin siyang 8 RAM. Depende kung gaano kalakas na compute power yung kailangan mo.
What if naman, ang kinuha ko is 1 CPU, 1 RAM. So, nag-work na ako. Pero this time, nakulangan naman ako. Patay, paano yan? Ang kinuha ko, 1 CPU, 1 RAM lang. Pwede siya, scalable siya. Pwede natin, gagawin natin doon is pwede natin i-stop muna, then i-upgrade natin, then i-start na natin ulit. So, yan lang siya. Para ka lang naglagay ulit ng additional na memory or nagpalit ng CPU, nagdagdag sa computer mo. Then, in-start mo ulit nang hindi mo tinatanggal yung hard drive. So, parang ganun siya yung concept. Okay, and this time, papakita ko naman sa inyo kung paano mag-create ng EC2 instance. So, okay. So, next video.